Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today. And we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Dini sa tong kinabuhi sa matag adlaw, and ang ayan lang podigson nga balikan nato ang Dios sa atong gugma. Amen. Hallelujah. Let's sing the song, Mahal na Mahal Kita, Panginoon. Hallelujah. Come on, let's dance for the Lord. Dahil ang buhi nga Dios sigson. Yeah. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal
kabutihan, Panginoon. Hallelujah! Yes, Jesus! Let's continue praying, Lord. May galak, may saya, may tuwa sa piling ko. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho.
See
morning sa tanan nato nga mga friends out there. Welcome, welcome tanan, no? Mga mother, mga father, mga lola, mga lolo, even mga young people, even kids who have time to listen to us through this live stream. Salamat kaayo sa Ginoo sa time inyo mahatag uban sa Haverim Community Church. Mahatag karon niining program to give an encouragement sa tanan nga mga kaigsunan nato nga naa sa ilang mga panimalay taliwala niining nagpadayon gihapon nga quarantine o lockdown, and nag-elevate naman gamay na GCQ na. But kining tanan ato makita nga experience nato, ang tao gusto na gyud mo gawas, ang tao gusto na gyud mo mululing hayaw, they want to go anywhere else kay naay mga places nga naana sila veterinary unta pero napugan tungod sa COVID-19. So dili na ko ma-imagine ba kung kini nga time walay kuryente. Unsa na lang ang tao, no? Walay kuryente, naka-quarantinas pa, naka-lockdown pa. Or naka-lockdown ta, naka-quarantinas, unya wala pa nag-exist ang mga cellphones ba? Wala pang internet. Unsa na lang ka ang mga tao. Kung sa may-imagine mo, siguro, anyway, it is easy for us to adjust all of these things. Ang importante mao nga for the months that have passed, we have survived, and that is because of the greatness of God. Busa kamo nga nasa yung mga panimalay, is another day for us to celebrate the goodness of God. Talagang maayo kaayo si Lord sa atong matag usa ka mga kinabuhi. And thank God for a new day. Every new day, He has given us a new strength and a new hope and joy to serve the Lord. Today, I will be sharing about what is your life story. Magabasa ta sa book dito sa Micah chapter 7 padulong sa verse 8. But before that, we will come to the Lord in prayer. Father in heaven, once again, we are so grateful enough sa time nga imong gi-allow namo nga ma-broadcast ang imong message of encouragement sa mga tao, Ginoo, nga mga hopeless, sa mga tao, Ginoo, nga nahirapan mag-recover sa ilang life. But I pray that this message today will open up our hearts and our minds and allow us, O God, to move forward sa mas better nimo nga katuyuan sa among kinabuhi. Today, empower your word once again and give us all the capacity to receive and apply things and principle. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Micah chapter 7 verse 7 padulong sa verse 8. Nindot ang sulat ni Micah chapter 7 in verse 7 and verse 8. But as for me, I will watch expectantly for the Lord. I will wait for the God of my salvation. My God will hear me. Verse 8, do not rejoice over me, O my enemy. Though I fall, I will rise. Though I dwell in darkness, the Lord is a light for me. What a testimony sa life ni Micah. Si Micah niini nga time dili maayo ang experience niya sa kinabuhi. Ang mga tao nga during his time nagakasamot o guba ang kinabuhi from words to words ang kinabuhi sa mga tao. But Micah was not discouraged. Wala siya na discouraged, wala siya wala ang iyang faith, ang iyang hope diya sa Ginoo, o nagmasaligon hinoon siya instead of the worst situation that he had encountered. Pero ang iyang strength, kitagaan siya strength sa Ginoo nga mubarog taliwala ni ining tanan, o imo makita ang iyang life that
naa siya grabe nga faith, grabe nga pagtuo, grabe nga pagsalig sa kakayahan sa Ginoo nga himuon sa iyang kinabuhi, in spite of the many situations nga na-encounter niya sa iyang life, mga butang na dili unta katanggap-tanggap sa iyang kaugalingon, mga situations na nga nakita niya sa life, na experience niya nga dili mga maayo, pero ang Ginoo nga naglig-on kaniya, naghatag kaniya sa word, naghatag kaniya sa promise, mo'y naghatag pud kaniya o igo nga kusog at ubangon ang nagkalalain nga mga dili maayo nga mga sitwasyon sa kinabuhi. And the life of Micah, naghisgot siya din sa verse, especially in the book, in verse 8, "Do not rejoice over me, O my enemy. Though I fall, I will rise." Hallelujah. Isang tuod o medyo nisukarap ang atong dagan, medyo nisayad ang atong dagan. Pero ingon si Micah, "Though I fall, I will rise again." Hallelujah. Yan ang tulong ni Lord. Diyan din makita ang supernatural na lihok sa Ginoo sa kinabuhi sa mga tao nga dunay pagsalig sa Dios. Diyan din makita ang pagahimuon sa Ginoo, the very extraordinary things that God will be doing to the people who have put their trust, their faith in the Lord. Manandiyan din eh, "Though I fall, I will rise. Though I dwell in darkness, the Lord is a light for me." Hallelujah. Sa gihapon ang Ginoo mo'y atong hinandalampanan, madali nga katabang panahon sa atong mga kalisdanan, ug siya magagiya kanato busa unsa man ang story sa imong kinabuhi. It doesn't matter. Wala na gilagtaw sa Ginoo ang imong kagahapon. Ang importante sa Ginoo igsoon ang imong karon nga pagkinabuhi kauban sa Dios. Hallelujah. Busa all of us, we all have a story in life. Natay lahi-lahi nga mga storya sa kinabuhi. Life is like a book with many pages and different stories of life. Ang uban storya sa ilang kinabuhi dramatic kaayo, madrama nga kinabuhi igsoon. Puno sa mga hilak-hilak. Kaya Pilipino, ganahan yun ta ng mga salida nga usay motulo ang atong mga luha. Napay mga drama nga dungog na ko sa radyo katong sa mga salida, mga drama sa radyo nga nag-ingon nga mga handumanan sa usa ka awit, di ba? So ginapadala nila ilang mga storyas kinabuhi, their story in life, unya with background pa sa mga music. Katong ang mga music nagtabang sa ilang pinundong sa ilang mga kagahapon sa kinabuhi. So we all have a story in life. Ang uban madrama, ang uban horror, uyaw kaayo, ang uban igsoon, ang ilang ang dagan sa ilang kinabuhi, ang storya sa ilang kinabuhi, very horror. Makahadlok, shake, rattle and roll. Napoy mga tao ang storya sa ilang kinabuhi. One full of love stories. Hallelujah. No? Gugma-gugma. Naapoy mga tao nga ang storya sa ilang kinabuhi. Puros pod mga failures. From failure 1 to failure 2 to failure 3. Mga tao bang wa gyud kakaon og tagam si Piat Primero, si Piat sa ikaduha, sa ikatulo dili na siguro na si Piat dinanghag na gid siguro no kung mao gyapon nga event ang nahitabo mo ng from failure to failures. So mo na istorya sa ilang kinabuhi. Hallelujah. Ikaw, ako, lahi-lahi ta mga storya sa kinabuhi. We all have a story in life. Human as we are, we easily commit mistakes, no? Natay mga pakyas, natay mga palpak sa kinabuhi. But one good thing, our God, ang Diyos nga atong gialagaran, ang Diyos nga atong giserbisyuhan, is very concerned for all of us. Nahangawa siya
ug interesado siya kanunay sa affair sa dagat sa imong kinabuhi. Kung wala niya gilantaw karon, no? Makita nimo nga isa sa mga maayong butang sa Ginoo, dili siya after sa imong mga kagahapon, after ang Ginoo sa imong karon, especially when you give your life to the Lord. I remember a story, pag-abot the first cruise ship nga niabot sa kalibutan. Pag-abot sa mao nga cruise ship, daghan mga tao na booking daan sa ilang mga ticket, kay mahal ang ticket, unya taas-taas ang panaw. Dunay sa katao nga nangandoy po siya makasakay sa cruise ship. So nagtigom siya sa iyang kwarta. Pag nakatigom na siya sa iyang kwarta, ang iyang gihimo nga nagkuha din siya ticket. Ang iyang kwarta para lagyan pang ticket sa cruise ship. So pila ra istorya, nakakuha na siya sa ticket sa cruise ship, unya na may salin sobra nga gamay, nagpalit na lang siya daghan nga mga crackers, biscuits, kay balon niya dito sa pagbiyahe na sa cruise ship. Tuod man iabot ang panahon nga mularga na ang cruise ship, larga na. On their journey, pag enjoy ang mga tao sa dako nga barko, kay the first cruise ship nga nagabiyahe. Then ang mga tao enjoy pud sila sa ilang pagtanaw-tanaw sa kadaplinan, o gunya ang mga uban nga tao sulod lang o gawas dito sa dining hall. Unya pagkaon nila dito, paggawas nila, butirik ilang mga tiyan, istorya-istorya sila. Grabe ang kaon, no? Talagang napakaganda, ayos na ayos ang cruise ship na to. So madungog niya ang story. So kada kaon sa mga tao, pamahaw, paniudto, panihapon, ang gabuhaton po na itong isa katao, matulog siya sa daplin, mukaon po siya sa iyang crackers. Na isa katao, nakabantay sa iya ba? Every time nga mangaon na sila, katupong nga tao, ato nga daplin, unya mukaon siya sa iyang mga biscuits, iyang mga crackers. Tulog na kaadlaw, upot na lang kaadlaw. Pero huwag niya nabantayan itong isa katao, ato sa kananan, kay mukaon ng itong iyang crackers. One time, giduol sa atong concern po ba nga, brother, kanang nabantayan ako bang huwag kasukat nakasulod sa dining hall sa kananan ba? O lagi ka ni kaon dito bila nag-adlaw. Ingon siya nga, wala mong ko'y budget para sa ipalit sa mga pagkaon sa sulod. Diningon tong tao, na-amaze tong tao ba? Ingon siya nga, ha? Brother, wa ba ka kahibalo nga sa diyan ikuha ka sa ticket, apil na pud sa kaon nimo, gikan karong anang adlaw hangtod nga moabot ta sa atong destination, libre na pud ang food niini nga barko. Busa, ha? Mo ba? So, nausab ang story siyang kinabuhi. Gikan sa 3-4 ka adlaw nga kinaon og crackers, niabot ang panahon nga na-enjoy niya unsa ka nindot ang cruise ship nga gisakyan, kay libre di ay ang pagkaon, eat all you can dito sa cruise ship. Lain-lain ang istorya sa kinabuhi igsoon. Ako pa nimo ayaw gid pagpabilin sa crackers na. You have to know unsa gyud ang full package na gihatag pud sa Ginoo sa imong kinabuhi. Napay sa story sa usa ka babae nga tigulang. Nahimo siya mura og tenant sa usa ka rich man. Ingon din ang rich man nga, Lola, we will be having our vacation sa Europe. Unya, wa mi kahibalo og unsa ming bulan na ani makabalik. Musa ingon ang rich man, Lola, ibili na ko ni sa imo, taguig gid ni kay importante ni. Usa ka papel nga ginukot. Unya, giingnan siya na taguin ni Lola kay importante kaayo ni. So pila na may istorya gikuha sa Lola, gibutang sa iyang altar, ug niya ang nagpakasyon na dito ang rich man with his family. Niyabot ang pila ka mga panahon nga
Wala naman makabalik ang rich man. Ang tagiya sa dakong balay. Unya, nanay tigputol sa kuryente kay naingon tong tigputol nga, nay, asa naman ang gapuyo anang dakong balay? Wala naman, mura magwa na nila na atiman ang ilang bills. Unya, putlanana na sila na iba. Ingon itong tigulang nga. Niyato na ba to sa Europe sila doon? Unya, ingon man to nga, wa pa may kahibalo kanus ami makabalik. Busa na lang sige hatag sa ako nga pataguan niya sa ako to. Niya unsa man anay? Tsaka nang butang nako sa altar, sige kuha nila ang papel gitanaw kay interesado man po tong tigputol sa kuryente, mo tanaw sa papel nga gihatag sa rich man. Pag apre nila dito gibasa nila testamento dito igsoon ang nakabutang dito sa papel gikan karong adlaw. Ikaw na ang manag-iya ni ining asyenda o ni anang dakong nga balay. Ingon tong lalaki nga, nakabalo ba ka ani nay? Ingon to si nanay nga, wagi ko kabalo ana dong, itaguan ko na kinadina. Mo din na igibutang diya sa sulat. Mo nang importante kayo igsuon nga, kinahanglan mahibaw-an nato unsa gyud ang maayo nga katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi. And the Bible, the good news is that the Bible, ang Biblia naghatag sa ato sa tanan nga mga maayong katuyuan sa Dios para sa atong kinabuhi. Amen. Hallelujah. Busa, there are things that I will be sharing today about our life story. Sa ba ang istorya gyud sa atong mga kinabuhi kay ang tao, tanan nga na tao ni ining kalibutan na doon ang istorya. Wa pa ka niabot sa kalibutan na istorya. Samot na nga natao ka ni ining kalibutan na. Galing lang kay dunay istorya sa kinabuhi. Some are full of frustrations. Some stories in life are full of regrets. Some stories in life are full of mga bad experiences, mga rejections in life, full of disappointments sa kinabuhi. And all of these things na sinati ni sa nagkalalain ng mga tao. But one good thing, imong malagtaw nga sa tanan nga giagian nato igsuon, God is concerned for us. Munang sa pangit ng mga sitwasyon sa kinabuhi, dili ta makaingon nga diha lang na nahuman ang atong kinabuhi, diha na taman ang atong kinabuhi, diha ang destinasyon sa atong kinabuhi. Even in the bad situations in life, dili na siya may conclusion na makaingon ta nga ingani na gid ko dawato na lang nato ang kamatuoran. No, God has a better plan for your life, and God wants to make a new story sa imong kinabuhi. Hallelujah. Ang Ginoo gusto siya nga gikan sa dili maayo nga dagan sa imong kinabuhi, ayuson niya na. Gikan sa dili maayo nga panghitabo, troubled life, troubled story sa imong kinabuhi, siguro makaingon ka nga murag dili ko angayan ini nga kinabuhi, mas maayo na lang siguro mayuban mag-commit na lang og suicide. Ay di na nila makaya ang dagat sa ilang kinabuhi. Whatever situations, sufferings nga atong na-encounter igsoon, ingnon taga, it's not the final destination of your life. Dili na mooy diya nataman ang imong kinabuhi. Ingnon taga karon na buntag, it is just a start of a new beginning. Hallelujah. Sinugdalan lang na sa mga maayong butang nga gusto ipa-realize, ipakita, ipa-experience sa Ginoo nga na sa imong kinabuhi. Number 1, hallelujah, be willing to turn to the next page of your life. Kini magud atong kinabuhi, pura siyang libro ba? Nayubang libro nga mubura gamay na kayo, nipis na siya kayo, mo last lang siya mga 10 pages, 15, 20, na po yung mga libro, bagagi kayo. Ingana nga itong kinabuhi. Siguro ang first page, pangit kayo ang dagan sa itong kinabuhi. No? Di tagaganahag tanaw, di tagaganahag basa. Kay pangit kayo ang dagan sa itong kinabuhi. But I will challenge you today, why not turn
to the next page of your life. Pakliya daw ang sunod nga dagan sa imong kinabuhi. Pakliya na to ang sunod nga pahina sa atong mga libro sa atong kinabuhi. Karon nga ang Ginoo nahangawa sa imong kinabuhi. Karon nga ang Ginoo nagka-interest sa imong life. Why not turn to the next page of your life? The Bible says in Romans chapter 8, verse 28, ingon siya dito, all things, no, tanang nga mga butang, work together for good to them that love God. Igsoon, pag nahigugma di ay ka sa Diyos, ingon ang pulong sa Ginoo, sa tanan na nahigugma sa Diyos, nasa mga maayong plano, giandam niya, alang ka na to. Hallelujah! Walay mga pangitabo sa kinabuhi nga sulagma, tsamba, nga maabot sa kinabuhi. Ni atong mga tao, kansang kinabuhi nila, nasa Diyos. That is what the Bible says in verse 28, oh, and we know that all things God works for the good of those who love Him. Pag yung puso mo para sa Diyos, pag yung puso mo para sa Kanya, yung desire mo para sa Kanya, ang sabi ni Lord, iyon siya din who have been called according to His purpose, na ay mga mayong katuyuan, na ay mga mayong plano, giandam po ng Diyos sa imong kinabuhi. All things work together for good. Na bisan og pangit ang nahitabo, kaya na nga himuon sa Ginoo nga maayo para sa imong kinabuhi o para na sa katuyuan sa Diyos. Ingnon ta kay son, that is the new normal. Karon yung normal man daw ta karon. Pero inon ta ka kanang maayong mga butang gikan sa pangit nga mga pangitabo ngadto sa maayong pangitabo, that is the normal design of God for us. Mao na original nga design ni Lord sa kinabuhi sa tao. He never intended that life will be bad. He never intended that life will be miserable. He did not intend that life will be full of unaccepted things, unaccepted situations in life. Dili na mo design sa Ginoo. Ang design sa ato sa Ginoo, the original design of God, nga ang akong kinabuhi, ang imong kinabuhi, will experience God's best. Hallelujah! Woo! And that is the new normal. Wala na, anay mga tao nang naguna-una sila kaugalingon nga, ay nganin na lang gid siguro ang akong kinabuhi sa taman, kapalaran ko naman yun eh. No! The original design of God for your life, mga mayong butang, mga butang na din, makaingon ka sa imong kinabuhi, mga butang na talagang makaka-bless sa'yo. Bigayan ni Lord, that's the original plan of God for your life. Muna rin siya dito sa Isaiah chapter 49 verse 16. See, I have engraved you. Gisulat na nako ang inyong mga pangalan sa akong mga palad, ug dili tagid mo kakalimtan. Makalimot pa ang mama sa bata nga nagsuso sa iyang mga dugan, pero ingon ang Ginoo, ako di gyud makalimot nimo. Hallelujah. No? Nagkabungo-bungo siguro ang dagan sa imong kinabuhi. Nagkadindiin siguro ang dagan sa imong kinabuhi. Pero ingon ta ka, wa kakalimti sa Dios. Gusto lang sa Ginoo igsoon, it's about time for you. You have to be willing to turn to the next page of your life. Hallelujah. Kasi inaabangan ka ni Lord dyan eh. Gihulat ka sa Ginoo sa sunod na panid sa imong kinabuhi. Ayaw pagpakawala sa paglaom. Ayaw ibutang numuraog saong taman, no? Mo may palad nga akong nadawat. No. There is na mga maayong butang giandam sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ang imo lang trabaho is to turn to the next page of your life. Hallelujah. I like the verse na ngayon sa dito sa Philippians chapter 1 verse 6. Ingon sa dito, he who began a good thing, siya nga nagsugod sa mga maayong butang sa imong kinabuhi, iya ginang diwason. Hallelujah. Woo!
Pagsugod sa Ginoo sa mga bag-ong butang sa imong kinabuhi, ang tanan ng mga dili maayo, mahinahinay nagkahikling, maghinahinay nagkawala sa imong kinabuhi. Hinahinay na, they will just vanish and you will experience God's best for your life. Muna yun ang pulong sa Ginoo, being confident of this very thing, that He who began a good work in you, the Bible says, will carry it on. Hallelujah! Padayunon niya na. Ang mga maayong butang nga gisugdan sa Dios sa imong kinabuhi. Ignon ta ka, gikan ka nakaila sa Dios, gikan na establisar ang imong relationship kang Jesus Christ. Committed na si Jesus nga iyang tiwason unsa ang mga maayong butang na hitabo, na imugso diyan sa imong kinabuhi. Hallelujah! Palakpaki ang Dios igsoon. Ayaw pag kinabuhi, ayaw pag mantener niya ng kinabuhi. Nga mo lang Japon, kaon Jabas, ayaw. No? You have to turn to the next page of your life. Hallelujah. Wala tag ipakabuhi sa Ginoo sa mundong ito para pahirapan. Wala tag nagkinabuhi niining kalibutan na aron magkinabuhi sa tanan nga mga problema niining kinabuhi. No. Dili na mo kinabuhi na to. The new normal mao nga ang design sa Ginoo from bad to work, from bad padulong sa maayo nga mga butang. And that is the original design of God. Habuaon ka sa Ginoo gikan sa kahimtang nga walang-wala. Ibutang ka sa Ginoo sa mas maayo nga kahimtang sa imong kinabuhi. Ayaw pagpakawala sa paglaom bigsoon. Mga mama, cheer up! Mga lola, cheer up! Mga lolo, mga papa, cheer up! Mga young people, cheer up! Dili ra na mo'y imong final destination. Dili ra na mo'y dapat nimong abuton sa kinabuhi. God has prepared you for a much better life. Hallelujah! Walay amahan, walay inahan na naguna-huna ng iyang anak ug madamlag, magkamumo. Wala! Tanang amahan o inahan naguna-huna nga inigdagko sa iyang mga anak, mahatag niya ang maayo nga kaugmaon ngadto sa iyang mga anak. Hallelujah! Kung nahangawa man ang kita nga mga tao, mga mama o papa, nahangawa man ta sa ato mga anak, how much more ang Ginoo? Woo! Hallelujah! Because we are His beloved. We are His beloved sons and daughters of God. Grabe ang concern sa Ginoo. Grabe ang kahangawa sa Diyos sa atong kinabuhi, sa imong kinabuhi. Therefore, ayaw pabilin sa kahimtang, sa pangunahuna, adi artaman mo lang gyapon. Turn to the next page of your life. The Bible says in the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 17, hallelujah, yung napulong sa Ginoo, if any man is in Christ. Hallelujah. Grabe nga pasalig, grabe nga promise sa Ginoo, grabe nga pag-stand sa Ginoo sa iyang puno niyo sito. Therefore, if anyone is in Christ, akong pangutana igsoon, na ana ba ka kang Christ? Is Christ present in your heart? And this verse is for the people nga nasa ilang kasing-kasing, nasa ilang kinasunuran si Christ. Hallelujah! Muna yun siya dito, therefore if anyone is in Christ, he is a new, hallelujah, he is a new creation. Woo! Hallelujah! The old has gone, the new has come. Isa sa akong nagsabtan sa Ginoo, sa principle sa Ginoo, new things are coming, but you have to put off the old things. Dili na moabot ang mga bag-ong butang kung ang daan natong hunahuna, daan natong pagbati, daan natong paggawi sa itong kaugalingon, naalang yapon. Gusto sa Ginoo nga brand new ang imong kinabuhi. Hallelujah! Gusto sa Ginoo nga you will experience ang kalipay, ang kanindot sa kinabuhi nga na ang Ginoo sa atong kinasunuran. Musa niyo dito, therefore if anyone is in Christ, hallelujah, kung ang atong kinabuhi naana kang Kristo Jesus, He is now a new creation. Woo! Praise God! Musa ayaw kay bulong, makayo kasi ko galingon, unsa man ang kinabuhi murang manig roller coaster sa kanaog, usay mo siga, usay mo palong,
murag santil mo siga palong, no? Makaingon kasi makagalingon nga ingani na lang ning kinabuhi. Hallelujah, ingnon ta kay Igsoon. Dili gyud mo sugot ang Ginoo ang imong kinabuhi mo lang gihapon. Dili mo sugot ang Ginoo nga magpabilin ka sa kakaimta nga mantener, sustainer forever. Dili. God wants you to elevate. God wants you to prosper. God wants you to experience His best for your life. Kasi mahal ka ng Diyos. Hallelujah. Amen. Diba? Mahal ta sa Ginoo. Inga nila niya itong naong pero gihigugma ta sa Diyos. Gipalangga ta sa Ginoo. Abi ni Igsoon, once you turn to the next phase of your life, mas makita nimo, mas ma-excite kay Igsoon when you turn to the next phase of your life. Because you will experience unsa ba mga maayong katuyuan sa Diyos sa kinabuhi sa tao. Hallelujah. I remember the story of Peter, the fisherman. Nabuntagan silang panangkat Igsoon, wala sila'y nakuha. There they meet Jesus. Ugingan sila ni Jesus. So, naghanap mo kuha, siya wami kuha, nabuntagan me, wagi me, ayo. So, ingon si Jesus nga, why not cast your net again? Sa unahan lang gamay. Ingon si Peter nga, diyan nabigikan ka ganina, wala gimi kuha. Pero ingon si Peter, pero kay niingon man ka, because you said so, then we will cast our nets. Unahan lang gamay, no? Kung imong tanaw ng story ba, grabe ang Ginoo, grabe si Jesus. Nasamtang sila siguro padulong dito, wala na sa Bible, pero sa una-una na ako, parang tinext ni Lord yung mga isda, yung mga malalaking isda. Ay, mga isda, sa marapita, na si Peter din. Parang ginanon ni Lord Pagkatotoo, ingon ang Bible dito, they were able to catch a large number of fish. Nga diin, ang ilang net is almost to break. Hapit na mga bugtas ang ilang net, ang ilang sakayan, hapit na malunod sa kadaghan sa ilang kuha. Hallelujah. Ang storya sa kinabuhi ni Peter as a fisherman na usab. Hallelujah. Sa diyan himamat niya si Jesus sa iyang kinabuhi. Nindot na Igsoon ng mga butang atong ma-experience diha kaniya. Ang old things, ang karaan nato nga pagkinabuhi, ang karaan nato nga gawi sa kinabuhi, mando to ang director ato sa atong kinabuhi. Munang pangit kayong dagan tungod kay ang director ato posible ang panuway. Ikaw lagi mo'y aktor, pero ang director ang panuway man po. Munang may bulong ka nga pangit kayo ang dagan sa imong kinabuhi. Nagkamuryo-muryo ang dagan sa imong kinabuhi. Nagkabikos-bikos ang dagan sa imong kinabuhi. Wa na kay gana. You lost. Nawad-an ka na gana na manginabuhi pa. Nawad-an ka na gana. Wa ka naka-recover sa pangit ni mo nga sitwasyon. Giliman ka. Ikaw mo'y aktor. Pero ang director, ang panuhay man po, ang yawa man po. Kinsa man kinabuhi ang musikat, anak. Wa yun. Hallelujah. Pero hinunta kay Igsoon, once you turn to the next phase of your life, diyan di makita unsa ang mga butang himuon sa imong kinabuhi. Anong gabasa bito kag libro? Basa nimo sa libro. Guwapo nindot kay imong nabasa. Di ba maka-excited, na excitement nga nasa imong sulod? What will be the next story sa libro nga imong gibasa? Inga na po di mo makita diya sa Ginoo. Karon nga ang Ginoo interesado sa imong kinabuhi. Gusto siya mamahimong mukontrolar sa imong life tungod kay humana. Tapos na humana ang first page sa imong life nga dili maayo. Karon it is about time that God is going to turn to the next page of your life para ma-experience nimo unsa ba di ay kamaayo ang Ginoo sa imong kinabuhi ug sa imong pamilya. Hallelujah. Dumdum ko sa manok ba kining manok na ako'y manok nga gibuhi nang itlog pagpangitlog ng musa unya na isa ka hapon na nagikuhaan nako og atok kay una-una nako di mo ulan. Di ay pagkagabi ni ulan. Nakamata ko kay ang mga piso saba kaayo.
pagtanaw na ako ang mga piso in town, igsoon, nangabasa. So akong ikuha ang mama, akong gisunod sa tangkal, sa kulungan nila. Abi ni mo say gibuhat sa inayan, sa manok. Kay daghama kayo na may mga adapted nga mga chicks nga akong gibutang dito. Ang gibuhat sa inayan, giobserbahan ako, gidupa gid niya pag-ayo ang iyang pako. Kaya mga piso gusto gyud musulod, musuksok kay gipangtugno kay nangabasa og maayo. Hangtod namura na siya og nagdupa na gid siya maayo ang iyang pako, yan ang gidupa og maayo. Aron na ang mga piso masulod sa iyang mga pako. So that they can feel ang kainit ba sa inayan. Iyan na po ng Ginoo sa atong kinabuhi. Kung magpabilin ta sa kahimtang nato nga ipindaw nato atong kinabuhi ana nga sitwasyon, we will not experience God's best for our life. Pero kung atong dawaton ang katuyuan, ang new normal, the new design of God for our life, mas makita nato ang mga maayong butang giandam sa Dios alang kanato. Second thing I would like to share is about have an excitement that God is in control. Humani mo gi-turn to the next page sa imong kinabuhi. Give your life to the Lord because He is the one in control sa imong kinabuhi. Hallelujah! Pag himuon mo na igsuon, God will do the rest. First step lang ang kinahanglan sa Ginoo. God will take care for all of the steps nga dapat timong himuon para sa Diyos, para sa ugma, para sa unahan, for the future. Just one step ang ikinahanglan sa Ginoo. God will take care of the rest. Hallelujah! Muna have an excitement that God is in control sa imong kinabuhi. Makita na ko, kadumdum ko sa story sa life ni Gideon. Si Gideon was a warrior. He's a good fighter. Pero niabot ang panahon na nanalaw si Gideon. Samtang siya naggiok, no, sa mga humay. Naggiok siya, paggiok niya, patagok, paggiok kaya nahadlok siya sa iyang mga oppressor, sa iyang mga kalaban. Basi makitaan siya, pamatyon, kuhaon ng ilang mga gitrabaho. And one day, visit siya sa angel sa Ginoo ningon, Gideon, kusgan og isog na tao. Hallelujah! Nadasig siya, nalig-on siya. Kaya unahuna niya, no one cares. Unahuna ni Gideon, marang ipasagda na sila. Pero niabot ang Ginoo niingon, kitagaan siya sa pulong, gigingon kaniya, isog ug kusgan na tao. Hallelujah! When God is in control of your life, ignon taka, you can do even extraordinary things. When God is in control of your life, ignon taka igsoon, nadako kag mahimo para sa Ginoo. We can do great exploits diya sa Diyos. When God is in control. Hallelujah! Dili mo gamit ang Ginoo mga tao nga kita mo ikakontrolar sa atong kaugalingon, but when we learn to give our life to the Lord, pagkamahibalo lang taon saon paghatag ang atong kinabuhi sa Ginoo, God will change the story of your life. He will take control of your life. Busa hangtod karon, di ka pa kaniadto hangtod karon. God gives us an invitation. Matthew chapter 11 verse 28, yung sito, come. Hallelujah! Yung sito sa Matthew chapter 11:28, come unto me, all ye that are heavy laden, and I will give you rest. Kamo nga gikapuyan, kamo nga wa nay paglaom sa kinabuhi, gipanglaay na sa kinabuhi, discouraged na sa kinabuhi, depressed na sa buhay, frustrated na sa buhay. Na invitation si Jesus na naging sito, come to me, all you who are weary and burdened. Hallelujah! Basta ikaw igsoon nga luminaw na ko ron, isa ka nga gikapoy sa kinabuhi, isa ka nga grabe nga mga kabugat na experience nimo sa kinabuhi. My challenge to you today, why not give it to the Lord this morning? Nganong dili man nimo na ihatag sa Dios, nganong ugumon man gini mo ng problema nga wa kay kaya sa imong kaugalingon. Naay Dios nga naangawa sa imong kinabuhi, naay Dios nga nag-imbitar sa imong kinabuhi, ganingon siya, come unto me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Kabalo ba kayo soon, nga pagmuduol ka sa Diyos, hallelujah, you can find rest.
Walay niduol sa Ginoo nga naghangos gihapon. Tanan nga miduol sa Dios nakapahulay. Tanan nga miduol sa Dios nakatagamtam. Hallelujah! Sa satisfaction in life. Oh, hallelujah! So why not give your life to the Lord and allow God to take full control sa imong kinabuhi. Ingnon ta kay igsoon, pag ang Ginoo in control sa imong kinabuhi, you have given your life to the Lord. Grabe ang excitement nimo sa kinabuhi. Nganuman kabalo ka, every now and then there are new things God has prepared for you. Woo! Hallelujah! Mga bagong butang, munang Lamentations chapter 3, 22 pa doon sa verse 23 na yun, the blessings of the Lord are new every morning. Great is thy faithfulness. Woo! Hallelujah! Change your mind. Romans chapter 12, verse 1 and verse 2. Ikaw ang pulong sa Ginoo. Hallelujah! Therefore, I urge you, brothers, gidasig ta mo mga igsoon, in God's view, in God's mercy, ingon siya dito, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Kung saan na ito atong kaugalingon, offer. Kinahanglan ihalad nato ni kaya ang tagiyan ini kinabuhi, dili si ako, dili si ikaw. Ang tagiya sa imong kinabuhi, dili mong bana, dili mong asawa, dili mong nasa abroad, dili. Ang tagihan sa imong kinabuhi, Diyos. Busa na yun siya dito, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Kabalo ka igsoon, nganong ang karaan natong kinabuhi, ang daan natong kinabuhi, pangit kayo ang dagan, dili mayo ang dagan sa kinabuhi. Hallelujah! Kasi we have not offered our bodies as a living sacrifice unto the Lord. Ginaliman ka ang director sa una sa imong kinabuhi, ang panuway. Kinsa may kinabuhi ang magkaroon ng maayong dagan sa kinabuhi? Wala yun. Busa offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Verse 2, ingon siya dito, hallelujah. Ingon siya, do not conform any longer to the pattern of this world. Ayaw ipahiuyon ang imong kaugalingon sa programa niining kinabuhi. The world has its own pattern. Pero inong taga kita nga mga tao nga gikontrolar sa Dios, na tao ta diya sa Ginoo, nahimutang anak sa Dios, na ay bag-ong panguna-una gihatag sa Dios na nato. It is not the mind that the world has. It is the mind that comes from God. Busa niyo dito sa verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed. Be transformed by the renewing of your mind. Ipabag-o sa Diyos ang imong pangunahuna. Isurrender sa Diyos ang imong pangit na mga kagahapon. Isurrender sa Diyos imong pangit na mga pangunahuna, pangit na mga pagbati of what your life is before. Na yung mga tao agad ka-recover hangtod karon. It's time for you to recover. It's time for you to be healed in your mind. It's time for you to be healed in your emotions. Give it to the Lord. Manayon ang pulo sa Ginoo dinhi. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good and pleasing and perfect will. Hallelujah. Anong pantusod pa maging nato atong kinabuhi sa dili maayo nga dagan sa kinabuhi nga naa may offer ang Ginoo alang ka nato unsa may atong imon. Renew your mind. Simple lang kaayo. Di na kinahanglan pa mudagkot pagpila ka mga kandila. Di na kinahanglan na makubalan pa imong tuhod o linuhod. Just renew your mind in the Lord. Give your life to the Lord. Hallelujah. Allow the Lord to take full control of your life. As I have said earlier, pag ang Ginoo na nagkakontrol sa imong kinabuhi, there is an excitement. Woo! Dunay grabe nga kalipay, dunay nag-uros-uros, kaulbo-ulbo, nga kadasig na sa imong sulod, magkinabuhi ka for the Lord. Because the blessings of the Lord, they are new every morning. Great is thy faithfulness. Jeremiah chapter 29 verse 11, it says, hallelujah, tanawin mo ang programa sa Ginoo, tanawin mo ang plano sa Diyos sa kinabuhi sa tao. Nindot, dili kay alang-alang,
Ang plano sa Diyos sa kinabuhi sa tao, grabe ka nindot. Tingnan siya dito, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Woo! Kini nga verse igsoon is applicable for people who allow God to take full control of their life. Kini nga verse igsoon dili ni para sa tanan, para lang ni sa mga tao nga nagtugyan, naghalat sa ilang kinabuhi ngadto sa Ginoo, ug himo nilang Ginoo nga ilang Ginoo manluluwas sa ilang kinabuhi. Busa na ingon sa dinhi sa verse 11, for I know the plans I have for you, says the Lord, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. Dili gusto ang Ginoo igsoon ba nga mahuman na lang ang imong kinabuhi ining kalibutan nga sayad kayo. Dili mo sagot ang kinabuhi ang Ginoo sa imong kinabuhi nga mahuman na lang ining kalibutan nga wala makatugkad, wala makadawat sa maayong katuyuan sa Dios. It's about time for you igsoon to be excited sa imong kinasunuran, because the God that wants to control your life wants to promote your life at this very moment of time. Kaya gusto niya ikahatag ang mga maayong butang, God's best for you. Tanawin mo Joshua chapter 1, another verses of scripture na maghatag sa ato encouragement. Joshua chapter 1 verse 8 padulong sa verse 9. Yung Bible, have not I commanded you? Hallelujah. Pulong sa Ginoo, do not let this book of the law depart from your mouth. Nay principle gitudlo ang Ginoo, nay mga maayo nga mga patakaran gitudlo sa ato sa Ginoo. Hindi to pahirapan igsoon. Dili wala ka gilisod-lisod sa Dios, gihimo sa Ginoo sayon na imong lisod nga kinabuhi. Unsay prinsipyo sa Ginoo, unsay principle sa Ginoo, ingon sa dito, do not let this book of the law depart from your mouth. Ingon sa dito, meditate on it day and night. Pamalandungi lang kini adlaw o gabi o adlaw. Hallelujah. Umani mo na pamalandungi ingon sa dito, so that you may be careful to do everything. Ang tao di ay nga nagapamalandong sa pulong sa Ginoo, nagabantay sa tanan nga iyang ginabuhat. Dili dang hagon, nagabantay. Muna yun siya dito, so that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. Walay tao nga dili gusto mo prosper, walay tao nga dili gusto mo success. Hallelujah. But success and pag-prosper sa kinabuhi nagdepende na pag si Lord ang nagkontrolar sa dagan sa imong kinabuhi. Hallelujah. Na ako'y pakita nga video sa inyo, and I hope you will grasp unsa ba kanindot ang katuyuan, ang gugma, ang plano sa Ginoo, why He created us as His sons, mga beloved sons and daughters sa Ginoo. My child, you may not know me, but I know everything about you. I know when you sit down and when you rise up. I'm familiar with all your ways. Even the very hairs on your head are numbered, for you were made in my image. In me you live and move and have your being. For you are my offspring. I knew you even before you were conceived. I chose you when I planned creation. You were not a mistake, for all your days are written in my book. I determined the exact time of your birth and where you would live. You are fearfully and wonderfully made. I knit you together in your mother's womb and brought you forth on the day you were born. I have been misrepresented by those who don't know me. I am not distant and angry, but am the complete expression of love. And it is my desire to lavish my love on you
simply because you are my child and I am your father. I offer you more than your earthly father ever could, for I am the perfect father. Every good gift that you receive comes from my hand, for I am your provider and I meet all your needs. My plan for your future has always been filled with hope, because I love you with an everlasting love. My thoughts toward you are countless as the sand on the seashore, and I rejoice over you with singing. I will never stop doing good to you, for you are my treasured possession. I desire to establish you with all my heart and all my soul, and I want to show you great and marvelous things. If you seek me with all your heart, you will find me. Delight in me, and I will give you the desires of your heart, for it is I who gave you those desires. I am able to do more for you than you could possibly imagine, for I am your greatest encourager. I am also the Father who comforts you in all your troubles. When you are brokenhearted, I am close to you. As a shepherd carries a lamb, I have carried you close to my heart. One day, I will wipe away every tear from your eyes, and I'll take away all the pain you have suffered on this earth. I am your Father, and I love you even as I love my Son Jesus. For in Jesus my love for you is revealed. He is the exact representation of my being. He came to demonstrate that I am for you, not against you, and to tell you that I am not counting your sins. Jesus died so that you and I could be reconciled. His death was the ultimate expression of my love for you. I gave up everything I loved that I might gain your love. If you receive the gift of my Son Jesus, you receive me, and nothing will ever separate you from my love again. Come home and I'll throw the biggest party heaven has ever seen. I have always been Father, and will always be Father. My question is, will you be my child? I am waiting for you. Love, your dad, Almighty God. Number 3, and I will end up here. It's time to rise and shine. It's time to rise and shine. Hallelujah. Isaiah chapter 60, verse 1. Padulong to sa verse 2. This is the message of God sa mga Israelites. But we can apply even this principle sa itong kinabuhi karon. Kita, ako, ikaw, nga nasa kahimtang nga siguro magkaingon ta depressed, kahimtang siguro nga nagmahay-mahay, kahimtang siguro nga murag paminaw nato, no one cares. Ingon ta kay so, it's time for you to rise and shine. Woo! Hallelujah! Ingon ang Bible ito sa verse 1, arise, shine, for the light has come, and the glory of the Lord rises upon you. Ang Ginoo niini nga passage of scripture, ginapadayag siya ba? Nagapadayag siya nga siya ang atong kahayag sa mga mangit-ngit nato nga giagian sa kinabuhi, sa mga pangit nga mapangitabo sa atong kinabuhi, in our darkest life, moments in life. Sa mga mangit-ngit, dili naging maklaro-klaro nga dagan sa atong kinabuhi, ang Ginoo dinhi kahayag igsoon. Hallelujah! It's time for us to rise and shine, for the light has come. He has come, needing a passage of scripture to rescue us. He has come in this passage, igsoon, aron binaon ta niya. Hallelujah! Dili siya mutugot ng imong kahimtang ang kinabuhi ni igsoon, magpabilin sa lugmok ug way klaro, masalimot ng kinabuhi. He has come to rescue you.
In your very dark moment in life, He is the light sa imong kinabuhi. Hallelujah. Busa niyo dito, arise and shine, for the light has come, and the glory of the Lord rises upon you. What a message sa Ginoo igsoon. Unsa may kahimtang nimo karon sa imong kinabuhi, paminaw nimo murag wa na ilami, murag wala ka hangtod karon. Dugay na mga tuig nilabay, pero hangtod karon wa ka pa maka-recover sa imong kahimtang hinunta kay igsoon. It's time for you to rise and shine. Grasp what the Bible says. Unsay gisulti sa pulo sa Ginoo para sa imong kinabuhi. Gihigog ka sa Dios, gipalangga ka sa Ginoo. Munang panahon nga naa ka sa ngit-ngit nga dagan sa imong kinabuhi, siya ang imong kahayag. Panahon nga dili maayo ang dagan sa imong kinabuhi, nagkinahanglan kag panabang, God is your rescue. Hallelujah. Hebrews chapter 13 verse 5, ningon siya dito, I will never leave you nor forsake you. That is the promise of God. Hold on it, kapatid. Paghawakan mo yan, kaibigan, yung promise ni Lord sa buhay mo. I will never leave you nor forsake you. Ilalimang ka na. Magkaunsa-unsa ang dagat sa kinabuhi. Ikaw ang pulo sa Ginoo. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, I will never leave you, never will I forsake you. Hallelujah. Nalabyan siguro ka sa sak, wa ka siguro makadawat sa amelioration. It doesn't matter. Wala ka gibiyaan sa Ginoo. Ayaw pagmaigsoon sa imong kaugalingon. Ayaw pagpanglood nga no one cares. The God of this universe cares for you. Bahala gikalimtan ka sa imong kapitan, bahala gikalimtan ka sa mga purok leader ni mo diha, bahala wa ka giapil sa iyang mga hatagon panahon sa kwarantinas. It doesn't matter as long that your life is in the hands of God. Hallelujah. Iwan ang pulong sa Ginoo, I will never leave you nor forsake you. Ayaw kabalak inang yun sa dito, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Hallelujah. Kay unsay naa ka igsoon, unsay pinakagamay na lang butang nga naa sa imong kinabuhi, kaya na imilagrohon sa Ginoo. Hallelujah. Kadumdum ko sa story sa Bible nga dunay usa ka babae nga walang-wala na gyud sila, gibisita ang propeta sa Ginoo, ningon siya nga unsa may naan ninyo din na insya na ami gamay din nga flower og lana nya gamay para ra gid namo nya og mahurot ni wana mamatay na mi ani. Grabe nga storya sa Bible igsoon. Pero ingon ang propeta sa Ginoo, sige, pangulang mo mga sudlanan sa inyong mga silingan, sudlanan. Igsoon ang gamay nga lana. Hingdaghan og hangtod tanan nga mga panudlanan nga ilang gihulman, puros na nga sudlan sa lana. Ug ang tanan nila nga mga credit, mga kautangan sa kinabuhi na bayran tanan-tanan. Bisan sa gamay na lang nga bahin, God can create it for good, for His glory and for His honor. Hallelujah. Munang promise sa Ginoo, I will never leave you nor forsake you. Siguro na kasi mong balatian karon, naglisod na siguro kag ginhawa diha, naglisod siguro kag tindog, sakit siguro mga balak ang dagan siguro sakit. Siguro nawat na nagpaglaom sa Ginoo, ingnon ta kay igsoon karon nga buntag. Ingon si Jesus, ingon ang Ginoo sa imong kinabuhi, I will never leave you nor forsake you. It's time for you to rise and shine. Hallelujah. Igsoon sa mga tao nga naipagtuo sa Dios, sa mga tao nga mubuhay sa ilang pagtuo sa Ginoo, miracle can happen anytime. You have just to rise and shine. Gikan sa pangit ni mga panguna-una, bangon. Gikan sa pangit ni mga panghitabo, bangon sa imong kinabuhi. Tutok sa Dios. God, no? Tutok sa Ginoo. He is the author and the finisher of your faith. Hallelujah. Tanan ng mga maayong butang gikan na sa Dios, og andam niya nang ihatagay sa imong kinabuhi, sa diyang ibag-ohon nimo imong ang dagan sa imong kinabuhi. Dunay saying nga nagingon, if you change your mind, God can change your situations. Hallelujah. Balikon ko na, if you change your mind, God can change your situations. Pero kung magpabilin ka sa imong kahimtang, mayon ka nga, unsa may kapalaran ako, kay sira-sira, mauna gini, adi ara ka taman.
But if you will rise and shine, hallelujah, if you will turn to the next page of your life, and be excited in your heart that God is in control. Ingnon taga, makatindog ka, makalukso ka sa imong kahintang igsoon, because it's time for you to rise and shine, for the light has come in your life. Proverbs chapter 24, verse 16. I like this verse. Ingon ang pulong sa Ginoo. Proverbs 24, verse 16. Ingon sa dito, for though a righteous man fall 7 times. Ilanimang ka, kapila na ang taong matarong, mapukan, mapukling, kapito. 7 times. For though a righteous man falls 7 times, o ingon sa Ginoo, he rises again. Hallelujah! He rises again, but the wicked are brought down by calamity. Pero ang mga taong wa gyud magtaghad sa Dios, maduot gyud ngadto sa grabe nga paglisod sa kinabuhi. Pero ang mga tao igsoon nga mga tarong, although they fall, they stumble 7 times, but they will rise up again. Hallelujah! Igsoon, kapila na ka nadamag, kapila na ka nasukamod ang imong kinabuhi, kapila na mo nawad ang paglaom ang imong kinabuhi, kapila na ba ka nag-experience sa kinabuhi nga dili maayo nga mga sitwasyon sa kinabuhi. Ingnon taga, rise and shine. Woo! Siguro ba yung nga, grabe na ni ako, labaw pa ni sa 7 times, 13 times na ni, ang uban, sige na, most of the time na siguro ang akong kinabuhi, nagsige na lang kasukara pag nila kamo ang akong kinabuhi. Pero ingnon taga igsoon, ang pulong sa Ginoo na ingon sa dito, for though a righteous man fall, he will rise again. Siguro mayuna ka nga, almost all of the time ang imong kinabuhi pangit kaayo. Check your life. Is your life right with God? Are you living in righteousness kauban sa Ginoo? Ang imo bang pagkinabuhi katanggap-tanggap sa Lord? Kay kung dili, why not surrender your life to the Lord? Anong dili ba ni maingno ng Ginoo? Ginoo karong adlaw, gisurrender na ako akong kinabuhi nga na kanimo. Usbara ko ang dagan ang istorya sa akong kinabuhi. Hallelujah! Ingnon taga, ang Ginoo nga imong sangpito nigsohon, nakadungog nimo og interesado na moabot sa imong kinabuhi, kaiya kang i-rescue, siya mamahimong kahayag sa ngit-ngit nga dagan sa imong kinabuhi o sa mga lisod nga dagan sa imong kinabuhi, lisod nga kahimtang sa imong kinabuhi. He will come to rescue you gikan niya ang kahimtang. Hallelujah! Nagkinahanglan lang igsoon og realization. Kadumdum ko sa story, and I will end up here. Ang story sa prodigal son, ang usa ka anak, gikuha niya, gipangayo niya ang bahin niya sa iyang katigayunan, gihatag sa iyang amahan ang iyang kabahinan. Ug guni nga ng Bible, naglakaw-lakaw siya sa layo nga dapit. Ug didto gihurot-hurot niya iyang kwarta sa way klaro nga mga paggasto-gasto, hangtod nga nahurot ang tanan niya nga baon nga kwarta sa iyang kaugalingon. Hangtod, ingon ang Bible, and he come to a realization sa iyang kinabuhi. Ningon siya siyang kaugalingon, nganong magpabilin man ko sa kahimtang nga sama ni ini, nga dito sa among balay, naaman tanan. Ako may gisilbihan, dini ako naman hinuon ang nagsilbi. Nganong di man kumubalik, ngadto sa akong amahan. Ingon ang Bible, igsoon, sa diya naka-realize siya nga mabalik sa iyang amahan, layo pa lang siya, ang iyang amahan nakakita na kaniya. Kay gikan diya sa iyang paglakaw, it is a picture, hallelujah, nagikan pa sa paglakaw sa anak, nagsige nagtanaw ang amahan, kanusa mubalik ang iyang anak. Ang picture sa amahan mo ang Diyos, ang picture sa anak mo ang makasasala nga anak nga kahintang nagkinabuhi sa makasasala nga pagkinabuhi. Pero ang Ginoo taliwala nga makasasala ta, kanunay siya nagalantaw, kanunay siya nagapaabot, kanus ata mubalik ngadto kaniya. Muna ingon ang Bible, nakita sa amahan ang iyang anak nga naa pa sa layo, padulong ngadto kaniya, gidagan niya iyang anak. Hallelujah! Ingon ang Bible dinhi, but the father said,
Human niya nakita ang anak iyang gigakos. Gihagkan niya ang anak, ug niingon dayon siya, verse 22, but the father, Luke chapter 15 verse 22, but the father said to his servants, quick, bring the best robe and put it on him, put a ring on his finger and sandals on his feet. Hallelujah! What a restoration nga nitabo karon igsoon sa kinabuhi niining anak nga nagpasaway sa ginikanan. Pero sa din ibalik siya ngadto sa iyang panimalay. What unsay nawala siya kinabuhi, gi-restore na balik ngadto kaniya. Robe represents the righteousness of God. O niya ang ring nagrepresenta siya sa authority. Nagrepresenta siya nga naana si pagbulutan karon sa iyang tibok na panimalay. Wala na siya giisip karon nga stranger apan kabahin na sa panimalay. Hallelujah! Unsay nawala, gi-restore na, tanan gi-restore sa Ginoo, sa Amahan, ngadto sa anak nga nawala. Ingana po ang katuyuan sa Dios, ingana po ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Gikan sa dili maayo nga storya sa kinabuhi, God wants to make a new story of your life. It's about time for us to turn to the next page, because the more pages that we are going, nga paklion nato nga mga pages nga bahin sa atong kinabuhi, the more the excitement nga magkaroon ta sa atong kaugalingon, kasi si Lord na ang director sa buhay natin. Yan ang kakaiba. Sa unang pangit ang dagat sa atong kinabuhi, kay ang director ang iyawa man. Kita lagi ang aktor, pero ang iyawa man po'y director. Ang nakalahi, igsonog ang nakanindot ingani. Tungod kay kita na gihapon karon ang aktor, pero ang Ginoo naman po ang director sa atong kinabuhi. Hallelujah! Munang excited na ta kayo na mo turn to the next pages of our life. Hallelujah! Because God is in control. It's about time kada turn mo sa next page, maka-rise ka, makalukso ka, makasinggit ka sa kalipay, kay maunay katuyuan, maunay new, normal, original design sa Ginoo sa imong kinabuhi. Hindi ka pahirapan ni Lord. It is the best desire of God nga iyang ikahatag na kanimo unsay mga butang nga makatagbaw sa iyang mga pinalangga niya nga mga anak. Hallelujah! Na ako'y gibutang, and I hope I will end up here. God, the creator of the universe, is about to write your story if you let Him be part of your life. As I end up here, I hope it will give us a challenge sa matagusan nato ang kinabuhi. Wa ko kay malo unsa ang dagan sa imong kinabuhi, unsay flows sa imong kinabuhi. Siguro maayo ka tan-awon sa imong naong, maayo ka tan-awon sa imong figure, pero deep inside you parang guba, sirang-sira yung buhay mo. Wa ka malo sa imong kinabuhi, igsoon. Pray nun ta ka, ang Ginoo nga nakakita sa imong kinabuhi karon, interesado siya nga bag-uhon niya ang imong kinabuhi. Hallelujah! Ganahan siya o gusto siya nga magkaroon ka o bag-o nga storya sa kinabuhi. The God, the creator of the universe, it is God, is about to write your story in your life if you let Him be part diya sa imong kinabuhi. Pag isurrender nimo, itugyan nimo ang imong kaugalingon ngadto sa Ginoo, igsoon, kaya sa Dios usbon ang dili maayo nga dagan sa imong kinabuhi. He can turn it into good things for His glory and for His sake. Hallelujah! Dili niya ikatugot, igsoon, ang imong kinabuhi, ikaw nga nagtagad sa Dios, ikaw nga nahigugma sa Ginoo, magpabilin sa kahimtang nga ingana lang nga dagan sa kinabuhi. God wants to elevate. God wants you to prosper. God wants you to experience His best for your life. And the next story of your life na anak sa kamot sa Ginoo. If you give your life to Him, if you surrender your life to Him,
makita nimo, mas ma-enjoy nimo. Daghan na kay kung mga tao igsoon nga namit sa kinabuhi. Wala na, nagmuryo-muryo na mga budos, mga pangitig kinabuhi. Pero sa diyan na ila-ila nilang Ginoo sa ilang kinabuhi. Nagkaroon silang kalipay, nagkaroon silang joy, nagkaroon silang grabe, panibagong lakas nga mabuhi, manarbaho, mo eskwela, mga lagad sa Ginoo, kay nakita nila nga nabago ang istorya sa ilang kinabuhi. New life, ang bago nga kinabuhi, bagong istorya sa imong kinabuhi, andam na naisulat sa Ginoo kung imo itugyan ang imong kaugalingon ngadto kaniya og tugutan nimo siya nga mahimong kabahin sa imong kinabuhi. Hallelujah. Magambot ha. Hallelujah. Igsoon ako kay malo sa imong kahimtang kanon, but I pray this message will speak to you, will encourage you. Siguro na karon sa depressed kay nga kinabuhi. Kinabuhi na nawad-an ang gana sa pagkinabuhi. Almost to commit a suicide. Pero na Ginoo nga akong gi-introduce sa imo. Ginoo nga nahangawa, Ginoo nga concern kaayo sa imong kinabuhi. Why not give your life to Him? Hallelujah. I-offer na, i-surrender na imong kinabuhi. Ingna ang Ginoo, Lord, bago pa matapos ang buhay ko sa mundong ito, why not make a new story sa akong kinabuhi? Magampo ko para sa imo igsoon na naminaw na ako ron, asa ka nga dapit. I will be praying for you. Expect a miracle touch from God sa imong life. Father in heaven, how grateful we are today. Many of us have experienced bad experiences in life. Dagan sa amo ginuhangtod karon wala pa maka-recover sa pangit nga pangitabo sa kinabuhi. Ang akong pag-ampo, Ginoo, reach us out today. Asa man mi karon mga mama nga naghilak, mga papa nga naghilak, mga young people nga mga broken, naghilak karon tungod sa grabe nga pain sa kinabuhi, nagampo ko Ginoo. May you rescue us, O God. May you be the light sa among kinabuhi karon nga nangitngitan, Ginoo. Hallelujah. Mga lola, mga lolo, bisan kinsa nga kinabuhi individual karon nga nagkinahanglan sa imong tabang, nagkinahanglan Ginoo sa imong rescue, nagkinahanglan sa imong touch. I pray, Lord God, today, ipaabot ang pinasahi, milagroso nga tandog sa ilang matag usa kakinabuhi karon ng Diyos. Wherever they are right now, hallelujah. Dili ka interesado sa among kagahapon, Ginoo, mas interesado ka sa among kinabuhi nga among itugyan sa imo karon. Busa niya ang among kinabuhi, Ginoo, we offer to you our body, ingon nga living and a sacrifice, holy and pleasing to you today. May our life give glory and honor to you. Salamat, Ginoo, pasaylo ami sa among mga sala. Pasaylo ami, Ginoo, sa mga dili maayong pagbati namo sa among isig katao. Pasaylo ami, Ginoo, sa wala namo pagtagad sa imong maayong nga katuyuan sa among kinabuhi. Karong adlaw, ikaw ang sentro sa among nahuna, sentro sa among pagbati. Ang among kinabuhi, our body, soul, and spirit, we offer to you today. Salamat kay Ginoo. Sa tanan nga naa sa mga balatianon nga bahin, ay pain from the head down to their feet, I pray, Lord God, for your healing. I pray for your touch. I pray, Lord God, for a miracle na mag-flow sa ilang kinabuhi karon. Mga bata, young people, mga mama, mga papa, mga lola o lolo, nagkinahanglan Ginoo sa imong milagro, nagampong Ginoo for a miracle touch. In Jesus' name. Salamat kay Ginoo sa imong gamhanan na kamot uban ka namo karong adlaw. Wherever we are right now, we will experience your best for us. Salamat, dungog ug himaya kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you for listening, mga friends out there, and may the Lord continue to shower His blessings diya sa imong kinabuhi. Pag na may mga testimony na may gusto ipapray and you are blessed by this message, why not write to us or text to us to this number 0910-732-1483 or 09-468-91-73214 0910-732-1483 or 09-468-913544. Amoy mga gusto ipaampo na amoy mga butang nakatouch in your life, we would like to hear from your comment, and God bless us all. Mga mama, mga papa, continue serving the Lord. It's a joy serving the Lord. Mga lola, mga lolo, mga young people,
Be fruitful in the Lord. Keep on serving the Lord. Shalom.